Pwede po tayo po. Ayan po. So, ating topic pa rin po, real labor. Ito na po yung huling Sunday natin na itatakil ang real labor. So, ayan po. Yung ating pong binasa ay sa 1 Corinthians chapter 3. To give you a background po dito is si Apostle Paul po ang nagsasalita dito. So, somehow nagagalit siya sa mga taga-Torah kasi parang mga bata pa rin sila, bata pa rin sa Panginoon. So parang sinasabi niya dito, and sinasabi niya, carnal, ang mga taga-Torah. Kasi nagkakaroon sila ng inggitan, ng division, di ba? Nagkakaroon ng pagkaparte-parte. Kasi sinasabi nila na ay kay Apostle Paul ako. Ay kay Apollo ako. Apollos ako. So dito kasi, di ba alam naman natin na si Paul kasi is parang church planter lang siya. So hindi talaga siya nag-stay sa church, isang church. And then, ang ginagawa niya is nagpa-plant siya, nag-establish siya ng church, and then kapag okay na, okay? So yun po yung ministry niya. Kaya dito, parang yung iba, kay Apostle Paul pa rin. Gusto nila si Apostle Paul. Okay? Tapos, yung iba naman, gusto nila si Apollos. So, nagkakaroon ng pagtatalo-talo kung kanino. So, nagkakaroon ng division. Pero, piniliwanag dito ni Apostle Paul na, yan, so may mga pinaliwanag po siya. Yan. So, yung ating pong topic po is, actually, ano po siya simple lang po yung kanyang pamagat. Ang pamagat po ay characteristics of real labor. Okay? Ano ba yung katangian ng isang tunay na gawain? Okay? Yung ating pong pag-uusapan ay gawain para sa Panginoon. Okay? So, yan. So, aalamin natin. Dito in-explain ni Apostle Paul kung paano nag-work yung gawain ng Panginoon. Okay? Kung ano ba dapat siya. Kasi dito, ayan nga, sinasabi niya, kaya kung halimbawa, ano pa rin, yung thinking natin, ay, hindi ako attend ngayon kasi, di ba, madami tayong mga picture or na talaga naman, may pang na talagang matagal na, ganyan. Okay? So, kaya sabi ko kaya kanina natin, di ba kayo nagtanong sa akin kanina kung ano ba yung picture? So, diba, ay, sino yun? Nung may nagtanong sa akin, tapos sabi ko sa kanya, huwag mong sabihin baka wala na akong mag-edit. Ayun po yung sabi ko sa kanya. So, ayun, kung yung thinking natin is pupunta lang tayo kasi okay yung preacher natin, okay, magaling magsalita yung preacher natin, yan, sinasabi ko na Apostle Paul, is carnal pa rin tayo, or hindi tayo, mga babes pa rin, mga bata pa rin tayo. Kasi po, yung ano naman po, wala sa husay or galing ng preacher. Okay, yung pangangaral ng salita. Actually, parang ang sinasabi nga yung nabasa ko is, masyado daw tayo nagpo-focus kung paano ma-improve yung mga speakers natin or yung mga preachers natin. Okay? Parang masyado tayong nakafocus paano pa sila i-develop in a way na makakapag-deliver sila ng mga messages na effective. Okay? Pero, ang nakakalimutan natin, or dapat natin daw nabigyan ng pansin, is kung paano natin ma-develop yung mga listeners natin na gustuhin nila or piliin nila na makinig. Okay? Kasi kung gaano kagaling na magsalita yung teacher kung hindi ka makikinig. So, ano pa rin po, hindi pa rin po magiging effective yung gagawin ng teaching. Okay? Yan. So, kaya, yun po, yung sa preaching po, hindi po ano yan, hindi sa galing magsalita. Kundi pa paano natin tatanggalin yung salita ng Panginoon. Okay? Kasi ang pinapangaral naman dito ay salita po ng Panginoon. Amen. Okay? So, yan. Kaya kung may thinking pa rin tayo na gano'n, is carnal po tayo.
or hindi na tayo lumago sa Panginoon. Or hindi po tayo lumalago spiritual. Okay? Yan. Kaya kung halimbawa, tutulugan natin yung picture. Problema na natin yun. Okay? Okay, tapos, yun po, hindi ko na-explain ni Apostle Paul. Kasi nagkakaroon ng comparison eh. Nagkakaroon ng comparison. Ay, dito ako kasi siguro mas magaling itong mas to. Okay? So, nagkakaroon tuloy ng inggitan, ng division. Yan. So, yun. Tapos, titingnan natin dito kung ano ba yung talagang gawain ng Panginoon, gawain para sa Panginoon, yung real labor. Okay? So, in-explain ko ni Apostle Paul dito, point number 1 po tayo. Sabi niya, characteristics of a real labor. Yan. First is, there is diversity of labor or function. Okay? Yan po. So, bakit nagkakaroon ng comparison? Okay? Bakit kaya nagkakaroon ng comparison? Pero ang sabi ni Apostle Paul, dapat walang comparison. Okay? Kasi pinakikita ni Apostle Paul dyan sa verse 6. Yan, sa verse 6 po, pinakita ni Apostle Paul, or sinasabi niya na magkaiba yung ginagawa ni Apostle Paul, yung ginagawa niya, at saka ni Apollos. Sabi niya, I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. So yan po, makikita natin na magkaiba ng function si Apostle Paul and si Apollos. Kaya dapat hindi nagkakaroon ng comparison. Okay? Diba, sa atin po, bilang church, is meron po tayong iba-ibang diversity po ay diverse po yung gifts na binigay sa atin. Kaya nga dapat yung sa ministry natin, hindi natin sasabihin na hindi na ako pwede mag-ministry or mag-minister kasi meron ng inilagay ang Panginoon. So hindi po natin Tayo po, bilang inilagay dito sa church na to, meron po tayong gagawin. Okay, iba-iba po tayo, di ba parang pinaalin tulad ng church sa isang katawan. Okay, so iba-iba po tayo ng function. Huwag natin sasabihin na okay na kahit hindi na ako mag-minister. At saka, ito pa yung huwag natin i-compare yung sarili natin. Okay, yun po yung no. Diba? Kasi minsan, bakit nagkakaroon ng parang minsan may naiingit sa'yo. Okay? Ikaw, may nagle-level up. Tapos, ang gagawin natin, ibubuli natin. Pwede ganon. O kaya, ang lang doon, dapat hindi tayo, iwasan natin yung crowd mentality, sabi nga din sa youth namin kanina. Yung crowd mentality, na pag nakikita natin yung isa na nagre-level up siya sa gawain ng Panginoon, is huwag tayong maingit. Right. Okay? Yun po. Actually, di ba sinasabi naman dito, hindi lang nagkataon na sinabi ni Apostle Paul or nangyari lang sa Corinth. Kundi, applicable pa rin siya hanggang ngayon. Okay? Kasi, posible talaga sa church na nagkakaroon pa rin ng hingitan. Okay? So, ang sabi doon, huwag tayong magka-compare. Okay? Kasi iba-iba tayo ng faction. At huwag nating maliitin kung ano man yung ministry ng iba. Okay? Sabi nga, diba, kahit nga yung pagbibigay ng tubig, so, hindi ko sinasabi yung kanina. Nagbigay kasi ako ng tubig. Kahit naano ko lang nung nagawa ko ng tubig, kasi sinabi ni Teacher Mercy yung sa tubig kanina. So sabi ko, naalala ko yung kanta ng Cups of Cold Water. Cups of Cold Water. Sing on. Even in Jesus' name. Diba? Tapos may reward po siya kapag ginawa natin para sa Panginoon. Ano yung kahit yung pinakamaliit na ministry na meron tayo, huwag natin malisin. Or huwag natin i-compare sa iba na mas nakakaangat kasi ganda siya. Okay? So, alalahanan natin na sa gawain ng Panginoon, merong diversity ng labor. Hindi pwedeng, kung sa labas, merong tinatawag na redundancy sa work.
redundancy ng function. Di ba minsan, kapag nagkakaroon ng redundancy, nagtatanggalan kasi parang, okay, pero babayaran ka naman. Di ba kapag may redundancy, nakita nila na parang, oh, ito, yung position na to nauuli. Okay, doble yung gumagawa. So, tagal namin isa. Okay? Huwag kayong mag-worry pagkakas kasi may bayad naman. Okay? Pero dito sa gawain ng Panginoon, wala pong redundancy. Yes. Hindi mo pwedeng sabihin, meron ng ganito. Meron ng choir. Okay? So actually, mas maganda po pag madami sa choir. Yes. Okay? So huwag natin sabihin, madami na sila na magpwede. Kahit sa teachers, ay walang kakante. O, di ba? Pwede tayong mag-assist. Or kahit nga sa Saturday, di ba? Kulang pa rin tayo ng mga teachers. Huwag natin sabihin, wala ng area. Okay? Madami pong mga, sabi nga ni Sir Dante kanina, sa gawain ng Panginoon, laging may vacant at urgent. Okay? Immediate hiring. So, yan. Tapos, ang sabi po sa atin, di ba sa Ephesians 4 verse 11, sabi po doon, hindi lang po teacher yung binigay sa atin, yung mga apostles. Makikita natin na iba-iba po yung function. Okay? Nandiyan some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Yan, so, iba-iba po. Iba-iba po. Iba-iba po yung function. Kailangan maging aware lang tayo. Okay? Tapos kung halimbawa nakikita na natin na may kakulangan sa church, alam na natin dapat na baka tayo yung tinatawag tayo. Okay? So yan. So, huwag natin kaya yung comparison dito na sinasabi, yung inaano ni Paul, dapat walang comparison. Kasi, iba yung function ni Apollos sa function ni Paul. Okay? Yan. So, there is diversity of labor or function sa gawain ng Panginoon. Next point po. Yan. Yan. So, Corinthians chapter 3, sabi niya, sa verse 12 to 14. Verse 8 siya. Verse 8. Yan. So, verse 8 po tayo. Sa verse 8, sabi niya, now he that planted and he that watered are one, and every man shall receive his own reward according to his own labor. So yan. Sa gawain po sa real labor, one of the characteristics of real labor is there is sure reward. So dahil gumagawa tayo para sa Panginoon, alam naman natin na ang Panginoon is righteous siya at nakikita niya lahat ng ginagawa natin. Yan. So merong reward. At sabi po doon sa verse 8, now he that planted, magkakaiba po ng ginawa eh. Pero sabi po dito, and every man shall receive his own reward according to his own labor. Sa kanyang sarili-sarili niyang ginawa, ay kanya-kanyang ginawa. Hindi ko muna pasangan tayo sa isang gawain na hindi naman tayo gumawa is may reward din tayo. Kanya-kanya din po tayo. Halimbawa, yung choir, kumanta dito. Okay? Pero yung isa sa atin is hindi kumanta para sa Panginoon. Okay? So, yung iba, pwedeng may reward sila. Yung ikaw na hindi ka kumanta para sa Panginoon. Wala kang reward. So, kanya-kanya po. Okay? So, dito, kapag gumawa po tayo sa Panginoon, siguro hindi naman siguro, tawag dito, na hindi naman siguro masama na mag-expect tayo ng reward. Kasi, kapag ginagawa natin yun, okay, na hindi namin pilitan, syempre, talagang ginagawa natin para sa Panginoon, meron talaga tayong reward. At ang sabi, kung ginagawa man natin yung isang bagay na hindi po para sa Panginoon, hanapin po ng Panginoon. Okay? Basahin po natin dun sa verse 12 hanggang 14. Ito po ang sabi sa verse 12. Diba? Ito po yung ating ginawa.
Harap po tayo sa Panginoon at tatanungin ng Panginoon kung ano yung ating ginawa. Then sabi niya dito sa verse 12, "Now, if any man builds upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire." So susubukin po na ako yung ating mga ginawa. Okay? "And the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire." So, sinasabi po dito, yung mga ginawa natin, okay, lahat po ng ginawa natin, talagang ginawa natin para sa Panginoon, susubukin po yan ng apoy. Okay? Kapag yung ginawa natin, walang natira, nasunog siya, sayang po, ibig sabihin wala po tayong reward. Pero kung mananatili po siya, meron po tayong reward. So, ito po yung lesson namin last week sa mga juniors. No? Ito yung lesson namin sa mga juniors last week. Ang sinasabi natin na kung pwedeng ginagawa natin yung isang bagay, nakikita ng ibang tao na, okay, na bibigyan tayo ng compliment, pero hindi pala natin ginawa para sa Panginoon, sayang yun, kasi masusunod siya. Okay? So, yan. Ang sabi niya doon, sabi mismo na Apostle Paul, sabi niya Apostle Paul, yan, magkaiba ng ginawa, pero pareho sila makakatanggap ng reward according dun sa ginawa nila. Okay? Yan, so, yun. Tapos, yung last po natin, siguro dito na po tayo, Una muna, di ba, point number 1, there is diversity of labor or function. And then, there is sure reward. Pangatlo po is, sa verse 9 po, yan. Real labor is a partnership with God. Yun po yung third. Okay? Partnership po siya. Yun. So, I think points dito si Sir Dan dito last kaninang umaga. Yan. So, verse 9, sabi niya, "For we are laborers together with God. Together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building." Yan. So, yan. Tayo po ay kamanggagawa na kasama ang Panginoon. Okay? Kasama natin na gumagawa ang Panginoon. Okay? Ano pong ibig sabihin doon? Unang-una, dapat malaman natin na yung ating paggawa is para sa Panginoon. Okay? Ang sinasabi nga sa atin kanina, boss natin, pero kapartner din natin. Okay? Yan. Dapat malaman natin na yung paglilingkod na ginagawa natin is like, actually, yung paglilingkod po, hindi po limited lang dun sa ginagawa natin dito sa church. Okay? Kasi ang paglilingkod po, kahit wala na po tayo sa church, nasa labas na po tayo, pwede, sa work, nasa work tayo, or nasa school tayo, naglilingkod pa rin tayo sa Panginoon. Lahat ng ginagawa natin ay paglilingkod po sa Panginoon. Okay? So, okay, yung isang katotohanan dito is naglilingkod tayo sa Panginoon. Okay? So, anong ina-expect para sa atin, mula sa atin bilang naglilingkod sa Panginoon? Una, ina-expect tayo na kakikitaan ng excellence doon natin sa ating ginagawa. There is excellence dapat doon sa ginagawa natin. Kaya nga yung kay Dede kanina, dapat ano talaga ng estudyante na yung sa estudyante, di ba yung sa estudyante, pwede kang gawin mong paglilingkod din sa Panginoon. Actually, naglilingkod ka sa Panginoon dapat. Kahit na estudyante ka. Okay? Yung pagiging estudyante mo, yun talaga gagamitin ni Lord para maglingkod ka sa Kanya. Paano mo may ipapakita sa Kanya na naglilingkod ka para sa Diyos? Okay? Dapat merong excellence dun sa ginagawa.
Okay? Actually, ang ano ko nga talaga is, dapat sa lahat na ginagawa ng isang Kristiyano, merong excellence. Okay? Hindi dahil gusto mong magpasikat or makatanggap ng reward, makatanggap ng compliment, kundi bilang isang Kristiyano na alam mo na naglilingkod ka sa Panginoon, may ginagawa mo yung bagay na para sa Panginoon, ano na lang yun eh, susunod na lang. Okay. Susunod na lang siya. Kaya kung estudyante ka, okay, hindi malabo, di ba, na mag-excel ka dun sa kung nasaan ka. Okay, pati din sa work. Okay, dapat yung laging isa sa mga na-promote is yung Kristiyano. Okay? Yung Kristiyano. Yan. So kasi alam dapat natin na naglilingkod tayo para sa Panginoon. Okay, hindi para sa tao. Yan. Tapos, yan. Ano pong ibig sabihin din naman ng God is our partner. Okay? So, ang sabi po sa atin, sa paggawa po para sa Panginoon or sa isang Kristiyano, kailangan, ito po, sabi po sa atin, we should work through the Spirit. Ayan. Okay? Bilang partner natin ng Panginoon, kailangan nag-work tayo with our partner. Okay? Or we should work through the Spirit. Ito po yung lagi nating, sinasabi na sa lahat ng ating ginagawa is ginagawa natin through the Spirit. Okay? Or the Holy Spirit. Kasi po, alam naman natin na yung ginagawa natin sa laman, hindi natin mapipili sa Panginoon. Okay? Kung nag-minister tayo, lalo na dito sa church, okay, wala kong kapuluhan yung ating ginagawa. Tapos, ito po, yan. We should work through the Spirit. Ang Spirit, di ba? Ayan, inulit ko lang po. Ang Spirit ko, alam naman natin na ang Diyos ay banal. Yung Holy Spirit, di ba? Yung Holy Spirit, tinatawag yung Spirit ng Holy Spirit. Okay? At ang Diyos isang ayan. Ganun po ang Diyos. Okay, at sinasabi natin lagi na hindi siya gumagamit ng maraming sisidlan. Kami po, ako po personally, bilang ginagamit ko ng Panginoon dito is talagang, nag-pray ako. Hindi ko kasi basta promesa yung harapan at gagamitin ng Panginoon. Okay? At kahit na hindi po na tayo dito, lahat po, talaga lang ating ginagawa, dapat mag-aware tayo kung meron tayo Holy Spirit. So, ano po nila-expect sa atin? Okay? Kailan nyo na dapat yung Banal na Espiritu sa atin? Kailangan sikapin natin yung maging malinis. Okay, sikapin natin yung maging malinis. Kailangan separated tayo sa mundo. Okay? Sa sistema ng mundo. Okay, kagaya ng mga ganyan. Okay? Tapos, kung magiging aware lang tayo, meron tayo ng Espiritu, yan sa akin. Yan. Tapos, yan. Kapag tayo po ay mag-ministry, gusto natin magpagamit sa Panginoon. Okay? Huwag na, ito yung sana hindi magiging yung maisipan natin na mapagamit tayo sa Panginoon kasi gusto natin na magiging maging magandang sa harapan ng Panginoon. Hindi po gano'n. Dapat marunong po muna na gagawin natin na maging malinis tayo para maging kagamit-gamit tayo. Okay? Kasi, sa gawain ko sa Panginoon, kailangan maging malinis po tayo or sa Panginoon po yung ating tayo sa mundo. Okay? Kasi, mahirap po talaga, ewan ko lang kung paano magagawa na alam ko na yung Banal na Espiritu na meron ka is yung God sa mga ginagawa. Okay? Yan. So, huwag po natin iisipin na, ay, gusto mo mag-minister o gusto mo magpagamit sa Panginoon para
maging katanggap-tanggap ako sa Panginoon. Hindi po ganun. Okay? Kaya gagamitin ng Panginoon kasi una, sinisikap mo na maging malinis muna yung sarili mo para maging kagamit-gamit ka sa Panginoon. Okay? Kasi minsan, di ba, parang sa gawain mo ng Panginoon, yan. Partner natin ng Panginoon. Okay? Partner natin ng Panginoon. Unang-una yung Holy Spirit kasama natin dapat kapag gumagawa tayo sa Panginoon. At yung Holy Spirit ko, hindi ko yan mag-work kapag tayo po ay madumi. Okay? So, sikapin natin na kung tayo may ministry na yan, sikapin natin na maging malinis tayo at maging kagamit-gamit sa Panginoon. Okay? Dahil hindi gumagamit ang Panginoon ng marunong sisikap. At alam natin na, di ba yung si Eli ba? Yung anak niya? Yung mga anak ni Eli? And even Aaron? Yeah. Di ba? Mga lingkod sila ng Panginoon. Pero kung ginawa sa kanila ng Panginoon kasi hindi nila inaalagaan yung sarili nila or hindi nila na maging malinis sa harapan ng Panginoon. Yeah. So, pinatay ko sila ng Panginoon. Okay, so tayo, nakakatakot po, di ba? Na, halimbawa, tayo na, ginagamit na tayo ng Panginoon, tapos hindi pa natin. Okay? Iniingatan yung sarili natin, yung testimony natin. Pwedeng, halimbawa, nasa ministry na tayo, hindi man nakikita ng tao, hindi naman namin nakikita. Pero ang Panginoon, gagawa siya ng tao. Kaya dapat sikapin natin yung sarili natin is talaga. Okay, at hindi rin tayo magiging effective kapag hindi na, ayan. Yung ating pong paggawa sa Panginoon, ay hindi ko siya tunay na paggawa kapag hindi tayo nakipag-partner sa Panginoon. Right. Or hindi natin ginawa through the Spirit. Kaya po, wag po tayo magkakamali na, tayo, pupunta lang tayo, sasabihin natin, kasama tayo sa ministry na, okay? So, kailangan singatan din natin yung sarili natin. Ayan. So, yan. At saka din, isipin din natin na hindi lang po tayo yung magsasuffer. Like yung halimbawa sa choir. Okay? Kung alam mo naman na talaga, di ba? Pwedeng hindi namin nakikita. Di ba? Pero ang sabi po doon, yan, ang sabi po niya, is hindi mo pagpapalain kahit yung gawa. Affected ko lahat. Okay, hindi lang ikaw, like yung isang natin, example natin, si Ika. Di ba? Mag-isa lang siya, pero lahat dami. So, ganun din po sa gawain ng Panginoon. Kaya sikapin natin, talaga, ginagamit tayo ng Panginoon, kailangan na maging malinis tayo. Okay? So, tapos, ang isa pang gusto kong makita po natin doon, is bilang ka-partner ang Panginoon. Yan. Ayun po, sabi ni Apostle Paul, di ba? Yan. So then, neither is he that planted anything, neither he, sa verse 7 po, that watereth, but God that giveth the increase. Ayan po, ibig sabihin, di ba sabi natin, ka-partner natin ng Panginoon, kailangan may gagawin din tayong effort. Okay? May gagawin tayong effort. Pero, sinasabi doon, kahit ganun pa man yung effort natin, ang nagbibigay pa rin po ng increase ay ang Panginoon. Okay? Sa ministry na ginagawa natin, halimbawa, nag-aanuman siya, nakikita natin na lumalago siya, is kailangan i-acknowledge natin ng Panginoon gumagawa. Hindi po sa sarili nating kakayanan. Okay? Yun. So, yung alam naman natin, diba, yung sa juniors na, ang dami-dami na, diba? So, parang sa akin, hindi ako pwedeng magmalaki talaga. At nahihiya talaga ako kasi alam ko na madami akong kakulangan. Pero, yan, alam natin na syempre, may effort din yung iba. Talaga, malaki yung effort ng iba. Okay? Pero, natin, gusto natin i-point out doon is, Panginoon po ang nagbibigay ng increase. Kaya po, kung halimbawa may mga iniisip tayong mga plans na gagawin talaga is,
tingin natin kung ano yung gusto ng Panginoon. Okay? Kasi siya naman talaga ang nagpapalago ng gawain. Okay? Huwag tayong magtiwala sa sarili lang natin. Kapartner natin ang Panginoon. Huwag natin kakalimutan na kapartner natin ang Panginoon. At yung pinakamalaki ang role na ginagawa ng Panginoon. Siya yung nagpapalago ng gawain. Yung ating pong ginagawa, lahat ng effort natin mapapaliwala po yan kung hindi po natin hilingin ang tulong ng Panginoon. Okay? So, yan. So, sabi niya, yan. Tapos, ano lang, meron po doon po sa gawain ng Panginoon, meron po tayong magagawa. Di ba doon po sa memory verse natin kanina, sabi niya, ano yung last na verse? Ephesians 3:20, di ba? Sabi niya, lahat ng bagay magagawa, di ba? Sabi niya, able when God's power works in us. Yun. Sana maging aware lang tayo na meron tayong kapartner sa gawain ng Panginoon. Okay? Kaya natin lahat ng gawain. Walang malaking gawain kung kapartner natin ng Panginoon. Okay? So, yun po yung pamuling Yan, review lang po tayo. Sabi niya, characteristics of real labor. Yan. So, wala dapat pagtatalo-talo kung sino mas magaling sa gawain ng Panginoon. Or kung mas ikaw yung pinakamababang ministry. Okay? Nasabi dito sa meron po tayo there is diversity. Number one, there is diversity of labor. Hindi mo pwedeng i-compare yung sarili mo sa iba. Or hindi pwedeng makapagmalaki yung iba sa'yo or ikaw mismo. Okay? Kasi magkakaiba tayo ng ginagawa. Or iba't ibang parts tayo ng church. Yan. Tapos, second is, there is sure reward. Yan. So, huwag natin kakalimutan na meron tayong reward. Pero syempre, di ba, may mga ginagawa din tayo na pwedeng hindi tayo makatanggap ng reward. Yun ay kung lang yung paggawa natin para sa Panginoon. Susubukin po ng apoy, sabi nga. Kapadaan yung lahat sa apoy yung ginawa natin. Okay? Tapos, yan. Ano po yung last? Yan. Real labor is yan. So, huwag natin kakalimutan na yung real labor ay partner natin ng Panginoon. Okay? So, meron tayong Holy Spirit, yun po yung kapangyarihan na binigay sa atin. Hindi po anting-anting yung binigay sa atin. So, yung Holy Spirit po mismo. At, yan. Able when God's power works in us. Hayaan natin yung Holy Spirit. Okay? At pagtiwala tayo sa Panginoon na siya yung nagbibigay ng increase. Sa lahat ng ginagawa natin, pagkakalaan niya ng Panginoon, kung ina-acknowledge natin siya sa lahat ng ginagawa natin. So, yun lang po.